Meron akong 8-14. Sa madali sabi, kung kinuwenta mo lahat yon, 23-44 ang lahat na naging sintensya ko. Yung buong brigada sa Muntinlupa, sa maximum, ilan yan hanggang 14 yan? 12. Kasi yung 14 yan, in the chamber yun eh. Nasa labas siya. Lahat ng tae doon, nung ihi, bumabagsak yun doon sa Kampo 1, no? Yung Kampo 1, doon nakatanim yung mga kangkong. Kaya yung kangkong, matataba. Yung irarancho nila sa iba't ibang pangkat ng kanya-kanyang brigada, kanya-kanyang pangkat ha, nakasakay yun sa malaking truck na akala mo truck ng Hapon at nakalagay yun sa malaking container. Yung malaking container na yan, may posibilidad na kasama sila doon, hindi man nila tayo ilagay dyan, pero iniihian nila yon. Lalo na yung munggo. Kasi may sabaw siya eh. Hahalo yun doon eh, mainit pa yun. Mahalo talaga yung ihi. So ngayon, makakain mo ba yan? Siyempre kakainin mo dahil nagugutom ka eh. Iba't ibang laban ng tao mula sa buhay, karanasan, karera at industriya. Dito, mas malalim, mas totoo at walang halong palamuti ang usapan. Tara, tuklasin natin ang nasa ilalim ng bawat kwento. Ito ang Under the Surface. Ako po ay si Pablito Navarro, alias Litong Gayot, na ako ay pinanganak sa isang lugar na kung saan ay Little Tondo, doon sa Barrio, Texas, sa Muñoz. Kung paano na doon ako isinilang at nung ako isinilang doon, nagkaisip at lumaki na hindi ko naranasan o nakita man lang yung kagandahan ng lugar na yun, kundi ang namulat ako sa kaguluhan. Ang tatay ko kasi ay isang lasinggero na malamang ay namanak rin. At yung nanay ko na nagsisikap na magpalaki sa akin dahil ako ang panganay, meron siyang pangarap sa akin. Ang pangarap niya sa akin ay maging isang magaling na abogado. Pero dahil sa bata pa ako, ang nanay ko naman ay nakakaranas ng malulupit na kamay sa tatay ko. So nagkasakit siya ng TB. Na yung sakit na TB nung araw ay wala itong gamot. No? Kundi hanggang sa naratay siya, sumusuka siya ng dugo, ako ang tagatapon dun sa ilog. Dumating yung time na parang sawa na rin ako na gano'n ang buhay ko. Ang edad ko noon, 11. 1965, nung namatay ang nanay ko, ang edad ko, 11 anyos ako. Yung edad ko na yan, nung mamatay siya, na nagtinda ako ng sigarilyo nung araw sa top, no, yung dala-dala ganyan, para lang mabuhay ako kasi ayoko pa magnakaw ng mga panahon na yun eh. Kanya lang, syempre, yung lugar namin, dahil namulatan ko yung marami din naman mga loko doon, nasama-sama ako doon sa inuman, kaya nga nabansagan akong Litong Gayot kasi yung mga kainuman ko, matatanda na ba? Ang edad eh, mga 40, nasa 50, ganyan. Alam mo, yung lugar namin kasi, masyadong dyan eh. Kaya nung masama ako doon, inom-inom, natuto akong manigarilyo, tapos nasama ako sa isang limited, yung limited na Hiawatha. No, nung masama ako doon, syempre dahil may limited ka, akala ko, baka pagbigay sa akin yun ng tulong, ng mga, para lang pang araw-araw ako. Hindi pala. So, ang problema at nangyari, yung edad ko na yan, nung matuto akong minom, natuto akong manigarilyo, hanggang sa dumating yung time na nag-15 anyos ako, nagpatatak na ako ng bahala nagang noong 1969. Ito yan. Natatakan ako ng bahala nagang 1969, doon din sa lugar namin. At tumatatakan ako ng bahala nagang, hindi basta-basta natatak sa akin, sa balat ko yung tatak ng bahala nagang na merong question mark sa gitna, kinakailangan maghugas kamay ako. Para lamang yung pangkat na sasapian ko, magtitiwala sila sa akin. Kinakailangan kong pumatay ng kalaban. E nung araw, si Sputnik, Komando, BCJ, OXO, so wala pang BCJ nung araw eh, sige Sputnik, ganyan. Kala ko patulayan sa kanya, nakarapat dapat ako sa pangkat na to. Kaya binagisan ako lang balisong. Sige, dinampot ko. Pagbalik ko, may dugo yun. Hindi po pwedeng wala. Kasi malapit lang naman sa aming lugar ng Sputnik. Oh. Binalik ko sa kanila yan. So, doon ka pa lang matatanggap at mapagkakatiwalaan ng pangkat na sasapian mo, kailangan meron kang pinatunayan. Kapag wala kang pinatunayan nung araw, hindi ka basta-basta tatanggapin ng pangkat na sasapian mo,
hanggat wala kang pinapatunayan, dapat meron. Kinuha ko yung balisong, tapos umalis ako. Pumunta ako sa lugar ng Paco. Opo. Yung lugar ng Paco, maraming Sputnik dyan. Opo. Di ba? Doon, tumira ako doon. Talagang tao, sinaksak ko. Pero para sa akin, ayoko sa akin, kwento na yung saksakan pa, di ba? Parang, kamay sabihin na, yayabangan pa sila. Tinira ko, di ba? Kasi parang, baliwala lang, kasi bata pa ako eh. Opo. Ang edad ko nun eh, magdi-17 ko nun eh. Di ba? 15 pataas na ako eh. Hindi, mas lamang yung katapang, hindi takot. Kasi wala akong takot eh. Ulang-una, wala naman na akong magulang. Di ba? Patay na. At saka kumbaga, yung tatay ko naman, di naman din ako iniintindi. Kumbaga, nalulung na lang din ako sa barkada eh. Tropa-tropa na yan eh. Di ba? Nung araw, wala pang shabu. Ang tinitira namin yung Red Devil, yung marijuana, yung Seguinal, yung Mandrax, tsaka yung mga syrup, tsaka yung opium. Yan ang tinitira namin. Pagka naka-take ka niyan, talagang wala ka na sa sarili mo. Kasi bago pa lang ako nun eh. Bago pa lang Marta ka nun eh. Alak. Naka-alak na ako noon. Pero yung mga yun, di pa. Nung makadisgrasya na ako noon, para mapatuloy sa iyo, natuto na akong magbisyo ng ganyan. Hanggang, alam mo yung Mandrax, nung araw, kapag ka naka-take ka niyan, wala ka sa sarili. Ano po ito? Hindi, tableta siya eh. Binibili namin nung araw sa Waga, sa Tondo. Doon namin binibili. Tableta siya lang, maliit lang. Ganyan lang siya kalaki. Pag tinake mo siya, siguro ang talab mo, wala pang isang oras, tatalab na sa'yo. Wala ka na sa sarili. Kasi kahit magubad-ubad ka dyan, may kukwento na lang sa'yo, nakakita na, ay, sige, gayet, nagubad-ubad. Hindi mo alam eh. So, ganun siya. Tsaka yung opio. Wala po kayo sa sarili. Wala ka talaga. Maliban yung opio. Kasi yung opio, ang tama nun, pali naman ng gano'n, parang nangangataling katawan mo, gano'n, teka na marijuana, gano'n. Sa madali sabi lahat yun naranasan ko, natikman ko siya. Hanggang sa yung time na, nasama na ako sa mga holdapan, di ba? Nang-hold up na kami, pambisyo, di ba? Yung hold up, yung hinuhold up namin, hindi tao. Yung bus ba, yung malaking bus, diyan kami, nagkaroon ako ng asunto dyan noong 1971, nahuli ako. Ang asunto ko dyan, robbery with hold up. Robbery hold up, di ba? Lumaya pa ako niyan, sandali lang. Nung lumaya ako, 1971 na yan, doon ako nagkaasunto ng marami na. Robbery with homicide, murder, prostrated murder, homicide, di ba, robbery, mga robbery inbound. So, ganon. Hanggang sa yung time na yon, ininteres na ako ng pulis. Kasi napakarami ko ng kaso. At nung araw, walang PNP. Di ba, ang huhuli sa'yo nung araw, yung Metrocom at saka yung Philippine Constabulary. Panahon yan ni Lakay, ni Marcos. Kaya nga nung nahuli ko, nung mga panahon na yon, alam mo, nahirapan ako, lilublob yung mukha ko sa inodoro, di ba? Etong pa ako, yan, daliri ko na yan. Inilagay sa paanan lamesa sa ganyan, magkanto, tapos naglulundagan sila dyan. Di ba? Tapos dinala ko doon sa kubeta. Buti ka mo, walang tae yung inodoro, puro ihilang. So, ganun. Mapaamin lang ako. Di ba? Ba't naman di ko aminin? Ginawa ko naman din lahat yon. Hanggang sa, ang tagal ko doon dyan sa Western Police din sa MPD, sa Sakral. Alam mo, nung nandiyan ako, may dalaw ako dyan, pero yung dalaw ko, hindi ko na siya pinagdadala ng pagkain. Bakit? Kaya hindi ko siya pinagdala pa. Bakit? Kasi, pagka nabusog ka, obligado, naiihi ka, tatai ka, magpapaalam ka doon sa mga pulis. Kung gabi, nakaramdam ka ng pagtae, magpapaalam ka, hindi ka po pwedeng lumabas ng selda, kinakailangan nakabrief ka lang. Diba? Ang dami kong tato. Ayan, diba? Ang dami kong tato. Uso salvage yung mga panahon na yon. Diba? Kaya tiniis ko yan, kapatid. Isang linggo, hindi ako tumae. Umiihi ako sa bote. Nagtiis ako. Diba? Hanggang sa dinala ako sa Manila City Jail noong 1972. 72, nasintensyahan ako kay Judge Manuel Pamaral ng CCC, ng Criminal Circuit Court, kay Manuel Pamaral. Sinintensyahan ako diyan na halos umabot kasi maraming kaso eh. Dahil ako ay minor de edad, hindi naman nila ako sinintensyahan ng life. Hindi nila ako sinintensyahan ng bida. Kaya napabalik-balik ako doon sa maraming kaso.
meron ako sintensya 8.17, meron ako sintensya 6.12, meron akong 8.14. Sa madali sabi, kung kinuwenta mo lahat yon 23.44 ang lahat na naging sintensya ko. 23.44, 23 taon hanggang 44 na taon na pagkapilanggo doon sa Muntinlupa. Pagdating ko ngayon ng city, dahil sintensyado na ako ng 8.14, yung unang sintensya ko, pinadinaan ako. Nung araw kasi sa city jail, pag sintensyado ka malaki, kinakadina. Ang kadena mo, yung dos. Opo. Yung dos ang lapad niya na medya ang kapal niya. Tapos ang talikala niya, isa lang. Di ba? Yun ang totoong kadena. Na hindi sinasabi nila na kadena na pinusasan sila eh. Posas yun, yung kadena, di ba? Tama ba yun? Yun ang totoong kadena. Dahil pag lumakad ka, talagang ganong-ganong ka lang. Pag nagsuot ka ng salawal mo, hindi ka na makapagsuot ng salawal. Kasi nga, pag hindi ka marunong, hindi ka talaga alam. Ang sinusuot lang namin, nakabrief lang. Ilang buwan ako doon sa city jail ng Maynila. Kano po katagal? Yung Yung nakakadena kayo? isang buwan, bago ako nadala sa Muntinlupa, sa maximum. Pero pag dinala ka sa Muntinlupa, hindi ka kagad ilalagay doon sa talagang pangkat mo. Kundi doon ka ilalagay sa RDC na kung tawagin na yung Receptionist and Diagnostic Center. Doon sinusuri ng mga doktor kung yung katawan mo ba ay may kapansanan. Bago ka, dating ka muna sa pressman, sophomore, medium, senior, yun. Tsaka ka lamang ilalagay doon sa pangkat. Di ba? Pag nalagay ka ba sa pangkat dahil may pangkat ka, siga ka ba? Di ba? Hindi. Hindi ka siga kasi bago ka eh. Kung bakit ang turing sa'yo, bagito ka. Kahit 10 tao, kahit 10 pang tao ang pinatay mo dito sa labas, kapag dumating ka sa Muntinlupa, obligado doon, susunod ka sa kanila. Hindi po pwedeng hindi ka susunod sa patakaran nila. So, ibang pakikisama na naman. Oo, syempre, dapat makikisama ka sa kanila at hulihin mo yung loob nila kung paano ka makikibagay sa kanila. So, ganun. Nung nasa Muntinlupa ako, nasa pangkat ako, ano ba naging buhay ko doon? Masarap ba? Hindi. Unang-una, ang rancho. Ano ba yung kinakain mo doon? May tinatawag pa yun, munggong amoy kanal. Diba? Alam mo yung munggong amoy kanal? Kaya amoy kanal talaga, amoy pusali. Yung buong brigada sa Muntinlupa, sa maximum, ilan yan hanggang 14 yan, 12. Kasi yung 14 yan, in the chamber yun eh. Nasa labas siya. Lahat ng tae doon, nung ihi, bumabagsak yun doon sa Kampo 1, no? Yung Kampo 1, doon nakatanim yung mga kangkong. Kaya yung kangkong, matataba, malulusog. Diba? Malulusog siya. Ang gagawin ngayon ng mga kitchen boy doon, yung mga kitchen boy, may pangkatin, yung mga GIG, kung tawagin yung Genuine Ilocano Gang. Opo, so ang mga nagluluto din doon, mga nakapreso. Preso din, oo. Genuine Ilocano Gang. Kumbaga, ay kalabang pangkat din. Di ba? Kaya nga mga salbahe din sila eh. Alam mo ba kung bakit? Yung irarancho nila sa iba't ibang pangkat ng kanya-kanyang brigada, kanya-kanyang pangkat, nakasakay yun sa malaking truck na akala mo truck ng hapon at nakalagay yun sa malaking container. Yung malaking container na yan, may posibilidad na nakasama sila doon. Hindi man nila tayo ilagay dyan, pero iniihian nila yun. Lalo na yung munggo. Kasi may sabaw siya eh. Opo. Hahalo yun doon eh, mainit pa yun. Mahalo talaga yung ihi. So ngayon, makakain mo ba yan? Siyempre kakainin mo dahil nagugutom ka eh. Alam mo bang inihian niya? Pero expect mo talagang inihian kasi kalabang pangkat yan eh, di ba? Inihian talaga. Kakainin mo ba? Siyempre, magugutom ka eh. Tsaka isa pa, padlock kami. Ilang taong kami nakapadlock, hindi ka pwede lumabas ng brigada. Ang nakakalabas lang din, pagka-rancho lang, yung mga ranchero lang. Napaglabas, pukunin yung rancho, papanik doon. Hindi ka makakalabas. No choice ka talaga, kakainin mo. Ngayon, saan ka kakakain? Bawal doon yung mapinggan ng yung mga matitigas. Bawal yun. Ini-issuean kami doon ng plastic na pinggan. Yung plastic na malambot lang, galing sa bureau yun. Ang problema, kapatid, yung issue mong plastic na yan, dahil nirarancho sa inyo yung daing, na yung kalaso, bago dumating sa inyo, bulok na yon. Matagal, bulok pa. Tapos ngayon, inabot mo ba yung mantika na 5 centimos, yung poriko? Hindi mo na inabot yan, di ba? Yung ganun siya, di ba? Kung inabot mo yun, ang ginagawa namin doon, meron kaming lata.
di ba? Piniprito namin yun. Yung pinggan na nirancho sa amin, issue, yun ang ginagatong namin. Plastic. O yung plastic. Yun ang para maprito lang yung daing. Di ba? Yung bang labahita? Di ba? Bulok na natutunaw nga eh. Di ba? Yun na. Paano nga wala ka ng pinggan? Saan ka kakain? Pag dumating yung rancho, papagpagin lang namin yung simento, lagay mo yung rancho namin dyan. Doon lang. O, ang bawa, 4 tayo magkakasalo. Lagay mo yung 4 na pag... Tinitigisan taka lang. O. Pero yung sabaw, marami kung gusto mo. Kanya lang, paano mo namang dadami ka sabaw? Alam mo, iniyan na yun. Di ba? Oo, di ba? Yan di ka dadami, no? Doon lang sa simento, kain kami. So, ganun ang naging kalakaran. Siyempre, nangungulila ka, di ba? Niisip mo, bakit ganito yung buhay ko? Samantalang nasa laya ko eh. Sarap-sarap ng kinakain ko, di ba? Lalo na pag wala kang dalaw. At saka hindi ka pa pwede magpadalaw eh. No, bakit? Kasi inaambus eh. O, nandun kami sa building 4, di ba, 4B tsaka 4D. Nakita mo ba, nakakita mo na ba yung itsura ng bilibid? Di ba? Meron, di ba? Di ba? Meron siyang gano'n. Nasa 4B kami tsaka 4D. Dulong-dulo yun eh. Di ba? Pag dadalawin ka, kapatid, huwag ka lang magpadalaw. Kasi may posibilidad, ambusin ka ng Sputnik. Paano po nangyayari? Yun. Alam mo yung lata? Yung lata na, basta ka anong lata? Nakapagtaka, di ba? Bakit may lata? Paano nakapasok yan? Di ba? Paano nagawa yan? Pera din. Gwardiya rin ang gumagawa niyan. Halimbawa, yung gwardiya sa bilibid. Ikaw gwardiya ka, sir, gawa mo kami ng ganito. Pulmahin mo na to. Nakita mo yung padlock na yan? Ayan, di ba? May butas, mayroong nakaganon yan. Susukatin niya, ipapasok yung ganyan. Iikot lang. Pak! Bukas na. Di ba? Sino gumawa ng gwardiya? Magkano bayad doon? Oo, gwardiya magpapasok eh. Wala nga naman laway lang yun. Di ba? Gwardiya magpapasok nun. Tsaka gawa na. Mahaba siyang ganyan. Pag pinasok mo siyang ganyan sa butas na yon, iikot mo lang siyang ganun eh. Oo, click, yun na. Lalabas na. Talagang yun. Kaya, ang mga ibang pangkat doon, kapag ka dito ka galing, doon ka dadaan sa kanila, kita mo, di ba may makalsadang ganun yun? Pag dito ka dadaan ka sa brigada nila, may posibilidad maambus ka. O yan, mabubuksadan nila yan eh. Oo, nabubuksadan nila yan eh. Minsan, sa gabi pa lang, putol na yung rehas. Oo, maghihintay na lang nga namin dadaan. Eh, di ba, nakita mo naman ng bilibid, di ba? Merong pader dito, may pader dyan, di ba? Tapos nandun yung brigada sa magilid-gilid lang. Oo. Kaya pagka dumaan ka doon, may posibilidad talaga maambus ka. Kaya iba doon, hindi yan nagpapadalaw. Ba't di ka nagpapadalaw? Kasi nga ganun ang mangyayari. Di ba? Kaya sasabihin, huwag na kayong dumalaw. Oo, lalo yung mga bagito kasi sa bilibid, kapatid. Pag nasa pangkat ka, iniingatan ka ng bosyo. Di ba? Ng mayor, iingatan ka na. Pero pag nasa kwerna ka, may posibilidad madisgrasya ka. Ang ibig sabihin kasi ng kwerna, halo-halo siya. Pero ang mayor doon, may pangkat. Halimbawa, ako yung mayor doon sa 1 o sa 2, di ba? Altahan yan, kung tawagin altahan, kwerna yan eh. O, bahala ako. Siyempre, kukuha din ako ng mga kakusa ko na para maging kasama ko. Sangga ko, di ba? Ganun siya. Ngayon, paano nangyayari yung ganun na naambus ka? Kuminsan, katangahan niya ng mga nanunungkulan. Kasi marami nanunungkulan doon. Pag may dalaw ka, lalo big time ka doon, dinalaw ka, makikinabang sila sa'yo eh. Kaya pinapayagan ka. Ang hindi niya alam, yung mga big time na sumusuporta sa pangkat, yun yung mga inaambos. Oh, di ba? Yun, kaya dapat sa bilibid, meron ka mentalidad, matalino ka, hindi basta-basta nanunungkulan ka, kala mo lang, ganun-ganun lang, hindi. Kinakalam, matalino ka rin. Nagkawawa yung tao mo. Di ba? Pag ikaw ay nalagay sa isang brigada na ang mayor diyan is Pute, Komando, BCJ, o kung ano pa man, ang ibig sabihin niyan, lahat ng nandoon, kakosa mo na. Kaya kahit walang tatak na akala mo hindi matitira talaga. So lahat po ba ng pangkat magkakalaban? Magkakalaban talaga yan. Pero, yung iba diyan kasi magkakaalay sila. Pero hindi naman habang panahon. May posibilidad na magkakasanggayan pa, bigla-bigla na lang, bigla nag-away. Kasi alam mo, kapatid, uso dun yung shabu. No, noong mga panahon na, mga 87, na uso yung shabu dyan. No, meron di marijuana, may alak. Talagang
Eh, sino nagpapasok niyan? Di ba? Di gwardiya rin. May nahuhuli po ba doon? Meron. Kanya lang, yung nahuhuli, wala din naman eh. Oh, nahuli na. Bawa, isang kontero na tuba. Nakahuli sila ng alak. Kukunin lang nila yon. Wala naman nangyayari. Nahulihan nila marijuana. Kukunin lang nila yung shabu. Kukunin lang nila. Wala na. At ang nakakalungkot, may posibilidad, pinapasa yun sa gwardiya. Benta mo rin yan doon. Ah, di ba? O, kaya, Ikot lang. ikot lang siya. Ganun ang kalakaran. Kaya, sa Bilibid, maraming yumaman ding gwardiya dyan. Nandang sa mga illegal na gawain nila. Saan ka naman nakakita? Bibili ko siya ng lagari. Ba, gwardiya ka. Sir, kailangan namin lagari. Lagaring bakal. Bili mo sa hardware dito yung lagaring bakal. Magkano? Magkano? Palagay mo, 20. O 50 na. Di ba? Eh kung bibiling ko siya 1,000, hindi ka papayag? Pero di ba? Papasok mo lang. Bibigay mo sa abosyo. Oh. Sir, kailangan namin kikil. Oh, di ba? Kasi kung may lagari, dapat may kikil. Oh, papasok niya yon. Magkano yung kikil dito? Bumili ko na nakaraan, 280. Eh, noon pa yun. Eh, di mura pa. Bayaran siya 1.5. Pasok, hindi ba? Madalas po nangyayari yung Oo naman, lahat ng pangkat doon, hindi sila po pwedeng magkaroon ng ganung mga gamit kung dalaw nila ang magpapasok. Bakit? Hindi kaya ipasok yan ng dalaw nila kasi kinakapaan sa gate. Di ba? Ang gwardiya hindi. gwardiya. O may bag, kaya may papasok yun. Eh, ba't may baril din doon? O bakit may baril? Di ba? May papasok ba ng dalaw yan? Hindi eh. Katulad yung ginamit ng Happy Guru sa kakosa namin, binaril niya. Yung anak ni Vic Diaz, di ba? Baril eh. Talagang binaril talaga. Patay. Di ba? Saan galing yun? Sa dalaw? Sa gwardiya rin. Ah, di ba? Yung sumpak. Saan galing? Sa gwardiya rin. May nakakalaboso rin po bang mga gwardiya dito? Ah, doon? Wala. 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 Wala nakakalaboso doon. Ang nakakalaboso doon, yung Bartolina na sinasabi ng iba, yun ang nababartolina, yung mga preso lang. Yung mga nakagawa ng labag sa alituntunin o batas ng bureau. Oo, doon yung may Bartolina doon eh. Kaya yung sinasabi nung nagkwento nga dyan eh, Bartolina, di ba? Sa Davao, kapatid, nung nadala ko sa Davao, sa Bartolina ako doon, may pasilyong ganyan. Pasilyo ganyan. Nandito, selda-selda yan. Pag pumasok ko sa pintong ganyan, nandun yung inodoro, nandun yung tubig mo, nandun yung tulugan mo. Bawal ang kumot. Di ba? Damit lang ang dadalhin mo, bawal ang kumot. Ang lamok. Oo, ang lamok, di ba? Tapos yung selda na Bartolina lo, ganyan lang kalaki, dalawa lang halos ang kasya, yung pinakabubong lo, may butas yun na gano'n. Tapos merong parang akala mo kulungan ng kalapating nakahiya siya, nakahiya siya. O yun, gano'n. Gano'n ang Bartolina sa Davao. Eh, ba't ako na Bartolina? Bakit kinakailangan Bartolina ang isang preso, di ba? Bakit? Yan. Kasi may opera ako sa Ksadan. Ito. Noong 1989, basta 80s, nadala ko sa Davao. Labas trabaho ron eh. Kapag ikaw ay nilabas ng trabaho, napakalayo, alas 3 ng madaling araw, gising na kayo. Kukunin yung rancho nyo, tapos lalabas na kayo ng gate, at pag lumalabas kayo ng gate, pag tinawag ang pangalan mo, hindi po pwedeng sumagot na ng, "Sir, kinakailangan alam mo yung prison number mo." Yan ang hindi nila alam. Bakit tinawag, Pablito Baro, "Sir, babatukan ka ng gwardiya." Hindi pwede, ang sagot mo doon, prison na, 82536, that's P, sir. Kaya ka pala lalabas. O paglabas yun, dapat dikit kayo, naglalakad kayo doon sa papunta doon sa ano, dikit kayo ganyan. Eh, nahirapan ako. Siyempre, may pride din naman ako eh. Sabi ko, sa Muntinlupa, nagmayor ako. Sa Sampaguitan, nagmayor din naman ako. Kaya kilala ako pagdating dito eh. Maglalabas ako trabaho, magtatabas ako. Hindi po pwede to. So, gumawa ako ng paraan. Nagpa-check up ako, nagpa-konsulta ako dun sa ospital. May ospital dun eh. Meron din. Oo, meron daw sa loob. Kaya ako sa doktor, "Dok, sabi ko may opera ako, nahirapan ako maglakad." Sabi ko gano'n eh, "Naman, operado ka, ito, sariwa pa nga ito." "Eh, anong gusto mo?" "Eh, hingi sana ako ng gamot kasi kumikirot siya eh." Alam mo, binigyan ako aspirin. Tama ba yun? Di ba? "Dok, ano to?" Sabi ko, "Aspirin." Eh, Ilonggo yung doktor. "Ano to, Dok?" Sabi ko, "Aspirin." Sabi niya, "Sakirot yan." Hindi, okay lang, sakirot daw. Hindi yun naman. Di ba, lumakon. Eh, wala naman nangyari. Patingin uli ako. Aspirin uli. Di ba?
Alam mo, pagdating 3 pa-check up po sa kanya, Apo. aspirin ulit. Tumayo, minura ko talaga siya. Ang laking tao niya eh. Oo. Sabi ko, kayo, sabi ko, basta may mura akong sinabi sa kanya. Hindi ka kung ganun. Kami mga Manila boy dito sa Davao, dahil wala kaming dalaw, dahil kami mga tawid dagat na dating gawain nyo yan, kami ngayon ang tawid dagat, hindi makapunta yung dalaw namin dito, sinasamantala ninyo. Yung mga gamot na binibigay ng gobyerno para sa preso, para sa bilanggo, ninanakaw nyo, ginagamit nyo sa mga mahal nyo sa buhay. Pagdating sa amin, aspirin. 3 beses lang uminom, nilakna ko na, hindi pa nga. Sabi ko sa kanya nga, alam mo, tumayo, sinuntok ko, suntukan kami. Oo, yung doktor, nagkagulo kami sa ospital. Talagang lumaban ako laki suntukan kami. Kasi ang nangyari naman sa akin doon kapatid, kaya naman nakipag-away sa kanya. Ayoko makantsawan ako nung makakosa namin. Biro mo ako nagdadala, tapos gugulpihin ako ng doktor. Di ba, papayag ka ba noon? Di puro ka, lumaban talaga kahit mabugbog ako. Ang problema, dahil Manila boy, walang Manila boy na gwardiya doon puro Bisaya. Oo, wala talaga ako naging kakampi. Bugbog sarado ako, kinadinahan pa ako. Yun yung Bartolina. Nang nabugbog na ako pala Bartolina. Nung mabartolina ako, syempre, naging sentimiento ako. Yung bakit ba ako pa Bartolina samantalang ako tong parang argabyado na nga, di ba? Nasabi ko, hindi tama ito. Di ngayon, nasa Bartolina ako. May mga dinadalaw doon, yung mga Bisaya. Yung mga Bisaya, mga nakakulong doon. May mga asa-asawa sila doon Nakipagkaibigan ako sa Bisaya. Sabi ko, bay, yung dalaw mo, pwede ba maging kaibigan ko? Bay, asawa niya. Kasi may nagawa din naman ako maganda na nasa medium ako sa mga Bisaya Baka pwede, sabi ko na mautusan ko yan, ganito ganyan, di ba? Sige bay, sabi niya, ano bang gagawin mong tulong? Sabi ko, susulat ako. Susulat ako sa... May human rights na doon Yung mga panahon na yun, na 80s. May human rights na di ba? Tsaka sabi ko, sa justice, tsaka sa human rights. Bawal doon yung pagsusulat ka, gano'n, may reklamo ka. Sinesensor nila sa yun, yung sa post office. Bakit ba hinulog mong ganyan? Nabasahin nila yun. Loko to Sisirahin nila, hindi na hinulog yun, di ba? Kasi laban sa kanila Makarating. Makakarating di ba? Yung reklamo mo Sisirain nila yun, di na nihulog yun. Siyempre, gamitin yung utak mo. Di ba? Gumawa ako 2. 2 yung ginawa kong sulat. Yung isa, pinahuli ko. Pinahuli ko yung isa, hinulog ko doon. Yung isa, binigay ko doon sa dalaw ng Bisaya. Ihulog mo yan, importante mahihulog yan. Nakisulat, mulan din ako. Hulog mo yan. Ito na, kapatid. Naihulog yung sulat to, dumating yung doon, yung human rights. Pagdating nila doon. Ano ito? Sino ito Pabito Navarro na to? Nasa Bartolina pa ako doon, pinatawag ako. Sino to? Ako po yan, ma'am, sir. Totoo ba ito yung sinasabi? Opo, ma'am, sabi ko, may opera nga ako, tinan nyo, binibigay sa akin yan, May pruweba ka. may prueba ako. Ito, sabi ko, binibigay sa akin, aspirin. Nasa na yung sa gobyerno, ganyan. Tapos, binugbog pa ako nung guardian nung doktor na yan. Binartolina pa ito, kadinado pa ako. Ganun ba? Alam mo, agad-agad binalik ako sa Muntinlupa. Huwag lang sila makasuhan. Binayahi po kayo. Back to NBP ako. Huwag lang sila makasuhan. Pagbalik ko sa Muntinlupa, yun na. Doon nagsimula yung tinatawag na dapat mabago ko yung buhay ko at yung kaisipan ko. Meron akong nakasamang isang pastor, dating preso. Kakosa ko yun doon sa brigada. Nung lumaya siya nung 1982, 82 siya lumaya Nagpastor pala siya. Pumasok siya sa Bible School ng Baptist. Di ba? Nagkita kami ngayon, nagulat ako. Sabi ko, Pastor Carl pala ngayon Sabi ngayon, di ba? Sabi niya, garo sa Bible School. Galing mo sabi ko. Parang naano ko, di ba? Pero ang mindset ko, kasi sabi niya sa akin dito, sabi niya, yung butas sa medium na pinagmamayuran mo, baka po pwede, sabi niya, pag walang dalaw, mag-Bible study tayo doon. Di ba? Ang ganda ng opera niya, di ba? Walang problema, sabi ko, Pastor, di ba? Ano nasa isip? Ang mindset ko, perahan siya. Di ba? Mayor ako Pipirahan ko to. Di ba? Kaya naman, 100 piso nung araw, pati malaki na Di ba? Dinadalaw ako. Ang dumadalaw sa akin
ako nagpapakain. Di ba? Ako sa akin umaasa kasi umupa eh. Ganun ng ganun, di ba? Kada araw ng Sabado, pupunta siya doon. Yung mga tao ko, talima kayo rito. Makinig kayo ng ng... Kayo po nag-iipon. Oo, kami, oo. Talima kayo rito. Walang lalabas sa inyo hanggat niya tamo. Siyempre, pag mayor ka, siga kayo, di ba? Oh. Dito kayo, makinig kayo dyan, ha? O, kikinig siya. Ako nasa labas naman ako doon. Yung pastor na nag-iisip. Di ba? Ano yung iniisip niya sa akin? Paano kaya mapapaamo ito, di ba? Ayoko makinig eh. Di ba? Di pa panahon eh. Eh di ngayon, paglalabas siya, tatayo yan. Pagtayo niya, pag ganyan yung bigay niya sa akin. Bigay isang daan, di ba? Tuwa naman ako. Alam mo, gano'n ng gano'n, naramdaman ko na parang may binubulong sa akin yung Holy Spirit na pananamantala yung ginagawa mo. Di ba? O, bakit ayaw mo ba sa akin? Kasi ang Diyos, kapatid, hindi ka pipilitin eh. Para lumapit ka sa Kanya. Hindi ka niya pipilitin. Di ba? Nakikita ka niya. Di ba? Ano ba yung buhay mo dito? Ano ba yung galaw mo? Paano ka ba kung dumiskarte? Nakikita ka niya. Pero hanggat hindi ka lumalapit sa Kanya, wala din pakialam ang Panginoon sa'yo. Kailangan lumapit ka. Alam mo, kaya nakakalungkot, maraming tao na sinasabi nila na sila'y anak ng Diyos. Sabi nila, pero kung titinan natin ang Bible, ang sabi ng John 1:12, 1:12, sabi niya, ang sino mang sa kanya'y tumanggap, nanalig at tumanggap, sila'y pinagkalooban ng karapatan upang maging mga anak ng Diyos. Nang ibig sabihin, kung ikaw ay hindi nananalig o hindi ka nananampalataya sa Kanya, higit sa lahat, hindi mo siya tinanggap bilang sarili mong tagapagligtas, Panginoon at sarili tagapagligtas, wala din, useless din. Kaya tanggapin mo ang Panginoon. Kapag tinanggap mo ang Panginoon, sabi niya, may pangako naman ako sa iyo eh. Pag tinanggap mo ako, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Di ba? Yun yung mga naramdaman ko. Lord, sabi ko, gusto ko magkaroon ako ng buhay na maayos, yung payapa ako. Kasi sa medium, sabi ko, nagtitinda ako ng alak dito. Ang pinanggagalingan yung empleyado. Pero wala rin, nagtinda ako ng marijuana doon, di ba? Alak. Pero wala rin ng kapayapaan. Sabi ko, gusto ko baguhin mo yung buhay ko. Hanggang sa lumaya ako. So, binago naman niya eh. Na hanggang ngayon, dala-dala ko eh. So, paano po yung nangyari na nabawasan yung sentence? Ayun. Kasi sa meron GCTA dyan eh. Sabi niya, yung good conduct, time allowance, di ba, GCTA. Sa Bilibid, ang naging sentensya ko dyan, 23:44, yung sentensya ko, buhay na. Nung tumagal ako ng 15 anyos na akong tumitira sa Muntinlupa, na-living out ako, yung 1986. Humuga ako sa living out. Paano po yun? Tumakas ako. Oo, Paano pong ginawa? na-living out ako eh. Tumakas ako, dumaan ako sa gate ng Bilibid. O, kasama ko yung asawa ko. Tsaka nakakabalita ka ba dyan na yung mga bilanggo lumalabas? May mga bilanggo May nakakalabas. mga kwento po ako narinig na yun. Totoo yun. Totoo po. Oo, di ba? Para ikaw, halimbawa mo, nakakulong ka doon, Ah. milyonaryo ka, ako superintendent, o yung director, na mukhang pera, o pera mo ako 1 milyon, hindi ka papayag? Papayag ka, di ba? Hindi mo siya ruli to go? Ah. Hindi ba? Sabi nila eh, pumuga daw. Hindi yung pumuga. Nasobra lang yun sa pakiusap niya. Na siguro, ang usapan nila, 3 araw, naglima na siya. Kaya siguro, kailan siyang poga. Di ba? Kaya totoo yun. Kami nung araw, mayroong mga gwardiya humawak sa amin nung nasa living out kami. Nawakan kami ng isang gwardiya na matapang. Doon ako nakahawak ng Armalite eh. Ang haba eh. Lumalabas kami ng Maynila. Pupunta kami ng Maynila. Muntinlupa to Maynila. Ba't kami nakarating doon? Oh? Kasi may mga tipper kami nakakausap. Dinadalo kami sa loob ng Bilibid. Ang hinahanap na yung mga terador. Sige, terador pala eh. Gusto ko yumaman din eh. Agisawa ko. Sige, tip-tip ganyan, di ba? Papakainin ka, gano'n, di ba? Tapos may plano, gano'n, di ba? Sana kasama ako sa tira. Kanya lang, yung kwento na yan, parang kumbaga, nalimot ko na. Di ba? Kumbaga, nadaanan ko na eh, di ba? So, nasama ako sa gano'n. Kanya lang, hindi naman din ako yumaman. Paano po ginawa niyo sa labas?
May tinira kami dyan, money changer. Bagay, matagal na yun, 1986 pa yun. May tinira kami dyan, money changer. Ang story ng money changer na yun, yung may-ari mismo, na bankrupt, sugarol eh. Di ba? Sinanla niya. Gusto niya matubos. Wala man siyang pera. May kakilala siya empleyado sa Bilibid. Ang ginawa niya, kinausap niya. Nung kausapin niya, pumayag naman. Kumuha siya ng mga tirador, nasama ako. So, inside job po ang... Oo, gano'n, nangyari, Kanya lang, naonsi naman kami. Paano? Tinira namin, nung matira namin, ang usapan kasi yung kotse, di ba, dadaan ng gano'n sa kalsada. Bibigyan lang namin yung bag. Tapos doon na kayo magkikita-kita sa isang lugar. Ang problema, hindi na kami nagkita-kita doon. Ang sabi nila, ganito, magkita-kita tayo doon sa Luneta, sa grandstand. Doon sa grandstand, doon tayo magkita-kita. Nung papunta kami doon, nasa lubong namin yung mga tao, pabalik. Yung pala, patay na yung mga kasama ko doon. Ba't pa pupunta doon? Di ba? Yun, doon pumuga na ako. Hindi na ako, siguro bumalik pa ako sa Muntinlupa. Mga kinabukasan, pumuga na ako, hindi na ako bumalik sa Muntinlupa. 1986 yun. 1987, nahuli ko, pugante. Balik ako sa City Jail ng Maynila. Pagbalik ko sa City Jail ng Maynila, ayun, nagmayor ako doon, di ba? Hanggang sa, balik ko ako sa Muntinlupa. Ano yan eh, pag sa pangkat ka, tao naglalagay. Kumbaga majority. Bawa, katulad ko, halimbawa, marami na akong naging karanasan. Di ba? Tumagal na ako sa Bilibid. Kumbaga, lahat, experience ko na kung paano magtatakbo, ganyan, di ba? Kung pwede na ako magmayor, pero sila ang naglalagay, tao. Oo, tao, majority. Akala mo, minsan akala mo, ina-appointee lang. Meron din naman ganun. Katulad halimbawa nila Rene Sebastian, di ba? Ginawa nila kumakommander. May pera eh. Di ba? Sino-sino po ba yung mga ginawa nilang may pera dyan para maging commander nila? Di ba? Marami. Pag may pera ka, pwede kang commander ka kagad. Pagka mayor ka kasi, dapat, kaya may Magna Carta eh. Yung Magna Carta na nababanggit ko dyan sa Tatungkali. Alituntunin yun. Kapag ka lumabag ka doon, ba ako mayor, pinatutupad ko yung lumabag ka, gulpi ka. Di ba? Basagin kita. Di ba? Di kaya, kung hindi ka basagin kaputok-putok ang ulo mo. Basta lumabag ka doon, ganun doon. Ngayon, ikaw ang nandoon, ganito pala mangyayari sa akin, kapag ka lumabag ako, gagawin mo ba yun? Di syempre hindi na, di ba? Kailangan lumugar na lang. Hintayin mo na yung time mo na para maging siga ka din. Di ba? Pag time mo na ikaw naman, di ba? Ganun lang naman. Kumbaga, ang tao, weather lang. Di ba? Ako, tumagal ako, bago ako nanungkulan, tumitira na ako ng kulang na 20. Sa 15 na ako. Kaya nailagay nila akong mayor, tsaka kung saan pa ako lalagay. Galing ako ng City Jail, pag City Jail, napunta ako ng Maximum, napunta ako ng Sampaguita, napunta ako ng Davao, di ba? Hanggang sa doon ako lumaya. So, ganun siya. Kaya hindi po pwede, kala mo ba pagdating mo doon, siga ka kagad. Kahit 10 pinatay mo dito, hindi mo, pagdating mo doon, hindi po pwede siga mo, iba. So yun, ganun siya. Kanya lang, syempre, nararamdaman mo yung lungkot ba? Lalo pagka magpapasko, di ba? Nakinakanta yung Christmas song, di ba? Naririnig mo yan. Yung naalala mo ba yung nasa labas ka, ganun, di ba? Nalulungkot ka talaga, So, wala ka pang dalaw, di ba? Pagkain mo, ganun, di ba? Kaya mo, kapatid, sa loob ng Bilibid, marami nabuburyo dahil sa ganyan. Nung una, yung dinadalaw ng asawa. No? Ang sarap-sarap ng buhay dito, ang ganda ng asawa niya, di ba? Nung makulong, yung asawa niya naiwanan dito, may anak, sino magpapakain doon? Di ba? Naligawan ni pare. O, di ba? Nung maligaw, kumapit na, di ba? Ikaw ngayon, nasa Bilibid ka. Ano gagawin mo? No choice ka. Di ba? Siya, lagi ko sinasabi, dito pa lang sa laya, dapat pinag-aaralan mo yung mga bagay na ganyan. Kapag ikaw ay may asawa na, ang ibig sabihin, hindi ka na binata. Pamilyado ka na. Dapat yung buhay mo, nakalaan doon sa pamilya mo. Hindi po pwedeng, pamilyado ka, may anak ka na Di ba, todo pasa ka pa, buhay, binata ka pa na, di ba, tropa-tropa ka pa, hindi na gano'n. Dapat pagka may asawa at anak ka na, pamilyado ka na. Tsaka hindi ka nagtatrabaho dahil sa tropa mo. Dahil sa barkada mo, hindi. Dahil sa pamilya mo dapat. Yan ang lagi kong sinasabi sa kanila. Kaya nga, ako, siguro ako, isa ako sa mapalad na tao na. Gawin mo, 1991, lumaya ako. 1971, nakakulong na ako. 1972, wala pang martial law, nasa Muntinlupa na ako. Lumaya ako, 1991, lahat yan naranasan ko, di ba? Samantalang ibang makasama ko, makapatay na.
Wala na, alos nag-iisa na lang ako eh. Maski dito sa labas, yung mga nasa... Wala na eh, di ba? Tinan mo. Tinan mo ang kabihan nang ikaw ay kumapit sa Panginoon. Di ba yung pangako hindi kita iyo, basta susunod ka lang. 1985, nakakilala na ako niyan eh. 1985, nabautismo na ako niyan eh. Yung pastor na yun, nagpabautismo ako kasi nga, parang yung turo-turo niya, tinamaan ako. Noong una, parang ano lang ako, yung patay mali siya lang ako, hindi ko siya kiniintindi, di ba? Kasi wala naman sa loob ko yan eh. Ang mindset ko, pumuga, magpayaman. Hindi para makinig ng salita ng Diyos. Di ba? Ang mindset ko, pirahan lang siya. Di ba? Pagtapos ng Bible study, bigyan mo akong pera. Di pangkain na ako niyan, di ba? Okay na ako, di ba? Ganun ang mindset ko. Eh, tinatamaan pala ako. Nung tinamaan ako, yun na. Pinatanggap niya ako. Nung pinatanggap niya ako, talaga naman pinangatawanan ko. Talaga ipinamuhay ko talaga. Nabautismo? Oo, nabautismo ako sa tubig. Anong nabautismo ako sa tubig? Kasi ano yan literal talaga yan nasa Bible yan Yes. Na talagang dapat magpabautismo. Kasi ang bautismo naman, hindi naman siya nakapagliligtas sa kaluluwa ng tao. Kundi ang bautismo na ginagawa ng maraming manggagawa o mga pastor, pag ilubog ka doon, immerse. Ang ibig sabihin, inilibing mo na yung kasalanan mo doon. Tama? Ikaw ngayon ay ilahon, malinis ka na. Pero hindi ka pa rin ligtas. Di ba? Kapag namatay ka, hindi ka pa rin ligtas. Yung bautismo kasi, hindi naman nakapagliligtas sa kaluluwa ng tao. Kundi kapag ikaw binautismo sa tubig, nang ibig sabihin niya, immerse, ilahon ka na, yung kasalanan mo, nakabaon na yun doon, hindi ka na dapat bumalik doon. Yun yung katotohanan na mag-umpisa ka lang sumunod sa Panginoon. Nang upang sa gano'n yung kaligtasan na tatanggapin mo sa Diyos, na may maintain mo yan. Natututo ka ng manalangin, natututo ka magbasa ng Biblia. Di ba kapag ka naalaman mo na lahat yan, doon ko nga nakita kapatid yung mga, yung John 8:32, ang nakalagay sabi niya, kung makikilala mo ang katotohanan na magpapalaya sa iyo. Di ba? Isang kalalaya, nakakulong ka, di ba? Palayain ka niya sa kasalanan na nagawa mo lahat. So dapat pagsisihan mo yun eh. At kapag kaya na pinagsisihan mo, hindi mo na dapat balik-balikan pa. Ang sabi ni Apostol Pablo sa 2 Korinto, chapter 5, verse 17, di ba? Ang sinumang nakipag-isa kay Kristo Jesus ay isa ng bagong nilalang. Wala na yung dati niyang pagkatao sapagkat siya ay bago na. Di ba dapat ganun ka? Kaya nga, nalulungkot ako, yung mga ex-convict na lumalaya sa Muntinlupa, kung saan sa Colonia pa, kung saan pang lupalop na nanggaling sa walang bilibid na lalaki-laki ng tinira nila, taon ang tinagal nila doon. Pagdating nila sa laya, sandali lang yung buhay nila, namatay din. Bakit? Bakit? Adik ka, pag-adik ka pa rin. Kung lasenggo ka pa rin. So, dapat iniwan mo na yan. Hindi mo iniwan. Hindi ba? Tinan mo, kung ikaw ba nakakilala sa akin dito, nung nakulong ako na masama ako, matutuwa ka ba? Hindi. Tama? Nakulong ako, lumaya ngayon ako, nakita muli ako, ganun pa rin ang buhay ko, matutuwa ka ba? Hindi rin, di ba? Pero kung nakita mong binago ko yung buhay ko, oo, di ba, matutuwa ka. So, ganun ang lagi natin dapat. Alam nila na kapag sila lumaya, baguhin nila yung estilo nila, yung buhay nila, ganun. Dapat kasama nila ang Panginoon. Ako ngayon, alam mo, nasa Salvation Army kami. Yung Salvation Army, yun tinatag ni William Booth. Diyan ko talaga totoo na nakita yung kalooban ng Diyos sa buhay namin, mag-asawa. Alam mo, paano ko ba napangasawa itong asawa ko? Alam mo yung penpal nung araw sa Bilibid? Yung sa dyaryo, ay isa pa, di ba? Di ba may nakalagay doon penpal corner? Kayo, no, di ba? Ang galing kong bumola dyan eh. Di ba? Kita ko yung pangalan, di ba? Si ganito. Ang ganda ng pangalan na ito, di ba? Sulatan ko to. Alam mo sa Bilibid, kasi nakakabili doon ng papel. Saka may sobra inuhulog mo. May post office doon ng araw eh. Penpal ako. Yun ang libangan. Ang galing ko dyan, di ba? Pag sumulat ako niya, yung pambobola, talaga mabobola mo siya, di ba? Pag dalawang sulat ko, kailangan dumalaw ka na. Pag dumalaw ka na sa yun, asawa na kita. Oo, ay paso na dalo mo pa nun. Gano'n po katagal bago dumating sa kanya yung sulat mo? Tatlo. 3 araw. 3 days, oo, ganyan. Oo, 3 days. Tapos magre-reply Oo, siya ganun, pumunta ka sa brigada. Pag nakatanggap pa ng sulat ng araw, galing sa mahal mo sa buhay, tuwan-tuwa ka na eh. Oo. Uy, galing ang pablito na ba? Babusahin mo, lalo pag penpal, di ba? Tuwan-tuwa ka na.
So, gano'n ang kalakaran sa Bilibid na magmasabi mo na ito yung mga karanasan mo na hindi mo pwede makalimutan eh, di ba? Yung bang, nangyari sa ito. Tapos nung lumaya ako, hindi ko naman din gusto nang lumaya. Kasi nung araw, uso salvage. Di ba? Ang dami kong tato. Kaya sabi ko, Panginoon, huwag muna akong lumaya, dito na lang muna ako, di ba? Kasi baka kung lalaya ako, masalvage lang ako, di ba? Sayang naman. Kaya sabi ko, ayoko pa lumaya, ito muna. Kanya lang, talaga siguro, may plano ang Diyos sa akin. Kaya nung lumaya ako, nakaprepare na ako noon. Kapag ikaw ay lumaya, ex-convict ka, wala kang trabaho, saan ko walang kakainin mo, wala kang bahay, lahat babayaran mo, di ba? Eh di mang-hold up ka. O, di ba? Pag nang-hold up pala sa kote ka, may posibilidad salvage ka. Doon ka na yan. Oo, ganon, di ba? Yun yung nangyayari doon. Salvage ka talaga. Oo. Kaya, anong gagawin mo? Kaya ako nung lumaya ako, mabuti, Kristiyano na ako eh. Oo, kumbaga, pwede kong aminin na anak na ako ng Diyos eh. Kasi 91 ako lumaya, anong taon na ngayon? Di ba? Hanggang ngayon, nagsisilbi ako sa Panginoon, naglilingkod ako, di ba? Dito nga sa lugar namin, kahit nakashort ako, nakakalakad ako eh. O, alam lang, is-convict ako. Pero tanongin mo sila dyan, kahit kanino ka magtanong dyan, kilala niyo ba si Litong ngayon? So, kilala, kahit saan ka pumunta, kapag ka mabuting ano ka, di ba? So, isa yun sa nakita ko na napag-aralan ko sa buhay ko. Hindi po pwede maging abusado ka. Di ba? Kinakailangan kapag ka nanggaling sa ganun, at binago ng Diyos yung buhay mo, hindi po pwede, ibalik mo pa yung dati. Di ba? Iba na yun eh. Di ba? Po pwede mo sabihin na, hanggang ngayon, siga ako ah. Di ba? Tirahin kita ngayon. Hindi ganun dapat. Oh. Dapat marunong kang dumiplomansya. Di ba? Kapag ka ginagawa mo yung pagiging matino mo na nakikita nila na yung mindset mo puro sa kagandahan na pwede nila makita, mapapaniwala mo sila. At hindi mo sila dapat papaniwala sa salita lang, dapat nakikita din nila yung sa gawa. Di ba? Walang iniwan din sa pagiging born again mo. Sabi ko, ako, mula na born again ako, hindi na ako nainom ng alak. Eh, matanungin mo yung mga yan kung nakita na ako uminom ng alak. Tanungin mo sila kung naninigarilyo ako. Iniwan ko na. Oo, talagang totally, iniwan ko na. Hindi ako naninigarilyo, biro, hindi ako uminom ng alak. Kahit na umumpo sa mga inuman yan, hindi ba talagang, hindi. Siyado kayo nila ako. Mga ganun lang ako. Ayun, doon sa mga kapapanood na yan, ito naman mensahe na kung saan, dapat, kung ikaw ay may kalokohan, yung kalokohan mo, huwag mong madalas pairalin. Kundi dapat kung pamilyado ka na, mahalin mo yung pamilya mo at nagtatrabaho ka hindi dahil sa tropa mo. Mahalin mo yung asawa mo, mahalin mo yung anak mo, ganun din naman sana kung may mga magulang ka pa, mahalin mo, huwag yung tropa mo. Kapag tropa mo ang minahal mo, tatandaan mo, pagdating na nag-iisa ka na lang, hindi yan makakarating doon sa kinalalagyan mo. Hindi ka nila pupuntahan, hindi ka nila dadalawin. 20 years akong nakulong. Kahit isang kakosa ko, kahit isang barkada ko, kahit isang tropa ko man lang, wala akong nakitang dumalaw. Neha, wala akong narinig. Kundi nagsolo talaga ako. At salamat sa Diyos dahil nakilala at tinanggap ko siya doon sa loob ng Bilibid. Kaya 20 years sa loob ng Bilibid, hindi ito nawalan ng kabuluhan. Kundi ito ay naging makabuluhan sa buhay ko. Kaya naman, kasama, di ba, laging sinasabi yung mga ex-convict, pag lumaya ka, kung jail ka nang galing, di ba, nakulong ka dahil addict ka, nakulong ka dahil tulak ka, nakulong ka dahil lasenggo ka, nakulong ka dahil nireklamo ka ng asawa mo, binugbog mo. Di ba, huwag mo lang gawin yan. Hindi yan maganda para sa isang tao na inakala mo siga ka. Di ba? Pinakamasarap na mabuhay, nakasama mo si Kristo sapagkat si Kristo lang ang tunay na magiging kaibigan ng isang tao. Wala nang iba. Oo nga, okay naman mga nakakulong, na ngayon, siguro, maaaring sa aking pananaw, pakiramdam, sinubukan mo lang na makulong ka. O di kaya nakulong ka nung wala kang alam, sana pag lumaya ka, alam mo na lahat. Ang Bilibid kasi kapatid, hindi yan kulungan ng mga tanga eh. Di ba? Maliban na lang, tanga ka talaga. Ang Bilibid, kapag ka nanggaling ka dyan, nagbibigay ng talino sa'yo.
Kasi kung nakaranas ka ng hirap doon, pagdating mo din sa bilibid, magagamit mo yun eh. Ang hirap pala sa loob ng bilibid. Ayoko na maranasan yun. Di ba? Dapat ganun ang mindset mo. Pero kung ikaw ay nakulong, na talagang sinadya mo, gusto magpabalik-balik sa loob ng bilibid, nasa sa'yo yan. Pero tandaan mo, kahit na sinong nakakilala sa'yo, walang po pwedeng matuwa. Lahat galit sa'yo. Di ba? O kaya sinasabi, adik ka, huwag ka na mag-adik. Lasenggo, huwag ka na maglasenggo. Mahalin mo yung pamilya mo. Dahil yung pamilya mo, sila lang ang po pwede mong pagkatiwalaan. Sila lang yung po pwede mong magpunta sa'yo sa loob. Kung saan ka man nandoon. Wala nang iba. Yung tropa mo, wala yan. Kaya nga sabi ko masama bang makisama? Hindi. Makisama ka, okay lang. Pero, wag kang makisama. O, di ba? Iba yun di ba? Makisama ka, okay lang yan pero huwag kang makisama. Ay, alam mo lang masama, di ba? Makikisama ka pa, wag na. Di ba? Okay lang yun, di ba? Makisama ka. Yun yung palagi sinasabi sapagkat ang Panginoon, sabi niya, hindi naman siya tumitingin sa pantabas na anyo. Kundi ang tinitinan ng Diyos sa atin yung ating puso. Hindi tayo pwedeng magsinungaling sa Panginoon. Bakit? Nakikita niya tayo. At lahat ng gagawin mo dito si babaw ng lupa na to. Sabi ng Hebreo 13:5, lahat ay hayag sa paningin ng Diyos. Kaya lahat din ang gagawin mo dito, masama man o mabuti, sabi niya, pagdating nung time na ikaw ay magpapahingalay na, ibig sabihin mamamatay ka o patay ka na, yung ginawa mo dito sa lupa, susunod lahat sa iyo yan. Yan ang sabi ng Bible, Pahayag 14:13. Revelation, susunod sa iyo yan. Ngayon, tanong kita, kung mamamatay ka ba, ano ba gusto mo sumunod sa'yo? Mabuti ba o masama? Mabuti, di ba? Oo. Kasi pag kaya na sumunod sa'yo, may hatol di ba? Sabi niya, itinakda sa mga tao ang minsan lamang mamatay, pagkatapos ay paghuhukom. Di ba nakakatakot? Di ba? May impyerno ba? Meron. Sabi niya, sa Pahayag 2015, sabi niya, ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay, sila itatapon doon sa lawa ng apoy, sapagkat yon ang ikalawang kamatayan. Impyerno. Di ba? Doon kay tatapon ngayon, gusto mo ba mapunta doon? Siyempre ayaw mo. Di ba? Mainit doon sa langit. Di ba? Sa langit ka aircon. Di ba? Di ka na magtatrabaho yun. Kaya lang, dapat pagsikapan mo na kung ikaw ay nakadepende sa buhay ng Panginoon, tinanggap mo siya hindi para maging isang libangan lang, dapat maging makatotohanan ka na sumusunod sa kalooban ng Diyos nang upang sa ganun, yung buhay mo, katulad ng pinangako niya sa Hebreo 13:5, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Alam mo, kapatid, maraming tao, matatalino Opo. abogado, pulis, nurse, ano pa ba? Teacher, yung mga professor, di ba? Yung mga politiko na yan, di ba? Mga maglakaw na yan, ano pa yan? Di ba? Marami. Pag nagtanong sa kanila, marami silang alam. Marami silang nalalaman. Di ba? Maging tayo Pero kapatid, may isang bagay. Hindi nila alam, maging ikaw, maging ako. Hindi natin alam. Hindi mo kaya sagutin. Ano yun? Kailan ka mamamatay? Di ba? Hindi mo alam. Kaya sabi ng Bible doon sa Kawikaan 27:1, huwag na huwag mong ipagyayabang ang araw ng bukas mo. Bakit? Sapagkat hindi mo alam kung ano ang mangyayari. Ano ang magaganap, di ba? Isa lang ang pwede natin maging kaligtasan. Sabi ng 4:12 sa Gawa. Kay Jesucristo mo lamang matatagpuan ang tunay na kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, sa kanyang pangalan lamang ibinigay ng Diyos ang ikaliligtas ng tao. So, gano'n. Kaya, sana mga kapatid, yung mga konting bahagi na kaalaman para sa ikababago ng buhay natin. Yung dati nating buhay, sabi na Apostol Pablo, iwan na natin. Huwag na natin itong balikan. Kung ikaw man ay lalaya o kung ikaw man nasa bilibid, dapat ngayon pa lang, pag-isipan mo yan na bago ka lumabas, hingin mo na sa Panginoon yung kapangyarihan niya nang para sa ganon, ihanda ka ng Diyos paglabas mo, iba na yung buhay mo. May bago ka ng buhay.